Mga kapuso, 2 araw na nakalilipas mula nang salubungin natin ang pagpasok ng bagong taon. Pero mayroon pa rin mga itinatakbo sa mga ospital dahil sa mga sugat na tinamo dahil sa paputok. Mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie! Mike, mula 97 kaninang umaga, nadagdagan ang bilang kaninang 2:00 ng hapon ng nabiktima ng paputok na dinala rito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Dumagdag sa listahan ng dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos maputokan ng ipinagbabawal na pikulo. Nagtamo siya ng sugat at blast burn sa kanang hintuturo. Noong January 1 pa raw siya naputokan pero ngayon lang dinala sa ospital. Nagpaago yung tatay niya ng disperas ng bago to, nagpaago ng pera. Tapos siguro nakaipon siya, bumili yata ng nakabili siya sa tindahan. Ayon sa JRRMMC, tumaas daw ang bilang ng firecrackers-related injuries sa kaparehong panahon noong 2013. Karamihan, biktima ng pikulo. Compared to last year, the same time last year, we had an increase of approximately 30%. Sa huling tala ng Department of Health o DOH, tumaas pa ang bilang ng fireworks-related injuries at stray bullets sa pangalawang araw ng bagong taon na nasa 804 mula sa 599 kahapon. Mahigit 200 kaso ang nadagdag sa nakalipas na 24 oras sa mga nabiktima ng paputok. Nasa kabuang 793 ang biktima ng paputok. 306 dito dahil sa pikulo. 2 ang nakalunok ng pulbura habang siyam ang tinamaan ng ligaw na bala. Taliwas sa ulat ng DOH kahapon, mas mababa na ang bilang ng mga biktima ng paputok hanggang ngayong araw kumpara sa nakalipas na taon na umabot sa 894. Ayon kay Health USEC Janet Garin, 10% na mas mababa raw ito. Dahil taong-taong kaso ng nabibiktima ng paputok, sinusulong ng DOH ang pagpapatupad ng total ban on firecrackers at selective fireworks o mga piling pailaw lang ang papayagan dahil sa panganib nito sa kalusugan at kalikasan. Hindi rin naman daw ito ang source of income ng maraming pamilya kung saan ginagawa ang mga paputok. Kung nagbibigay ito ng hanap buhay sa iilang tao, hindi naman po siguro dapat na yung hanap buhay ng iilan maging sanhi ng pagkawala naman ng buhay ng ating ibang kababayan. Suportado naman ng palasyo ang panukala ng DOH, lalo't ang Davao at Zamboanga City raw na ipatupad ng maayos ang pagbabawal ng paggamit ng paputok. Hindi po ba dapat na maging layunin nating lahat na maging ligtas at umiiwas sa panganib at sa pinsala sa kalusugan ang ating pagdiriwang ng bagong taon. Sinasaalang-alang naman po yung kapakanan ng mga maapektuhan sa ganung paraan. Ayon naman sa Department of Trade and Industry sa Bulacan, maaari raw ihabla ang manufacturer at nagbenta ng pyrotechnic na lumabag sa quality standard. Yung mga proper labeling ang hanapin nila, no? So sana yung mga paputok na binibili nila, nandun yung pangalan ng manufacturer, nandun yung address ng manufacturer. Kasi ito yung mga ahabulin kung sakaling magkaroon ng aberya. Gayunman, hindi pabor ang DTI Bulacan na ipagbawal ang paggamit ng mga paputok. Maaari naman daw maisulong pa ang pagpapataas ng kalidad ng mga produkto. May kapapasok lang ng balitang ito, no? Nadagdagan pa ng 5 biktima ng paputok ang dinala rito ngayon sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Kasalukuyan na silang ginagamot ng mga doktor. Ang karamihan daw sa mga ito ay nabiktima ng luces. Mike? Maraming salamat, Jamie Santos.